Bagaman kinakaharap ng bansa ang malaking suliranin sa pamahalaan sa kasalukuyan, nananatili pa rin umanong isang seryosong usapin, ang insurhensya na hindi dapat ipagsawalang bahala. Kaya naman suportado ng mga taga-Mandog, Davao City ang advokasya ni Senatorial Candidate Pastor Apollo C. Quiboloy na tuluyang sugpuin ang komunistang teroristang CPP, NPA, NDF kasabay ng kanilang mainit na pagtanggap sa PDP laban senatorial slate sa isinagawang campaign rally sa naturang lugar. Si Christine Lebico magbabalita live. Magandang gabi, Christine. Yes, magandang gabi, kapartner Franco. Tama ka nga dyan at mainit ang naging pagtanggap ng mga taga-suporta mula sa Mandog, Davao City sa mga PDP laban senatorial polls. Sa isinagawang ayusin natin ang Pilipinas campaign rally dito sa kanilang barangay hall covered court. Kaisa sila sa advokasya ng mga tumatakbong senador sa ilalim ng naturang lineup na iniendorso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At isa na nga rito yung tuluyang pagsugpo ng komunistang teroristang CPP, NPA, NDF na minsan nang nanalasa sa barangay Mandog dito sa Davao City. Taong 2017, ang Lapanday Foods Corporation na kilala sa produksyon at pag-export ng mga agricultural product ay inatake ng humigit kumulang 80 miyembro ng New People's Army, partikular sa barangay Mandog, Davao City. Nagtaya ito ng humigit kumulang 2 bilyong pisong pinsala at maraming manggagawa ang nawala ng trabaho dahil sa sunog. Isa lamang yan sa mga hindi mabilang na mapanirang aktibidad ng komunistang teroristang CPP, NPA, NDF. Isa rin si Manong June sa minsan lang nakasaksi sa panggigipit mula sa komunistang grupo noong panahon ng kanilang paglaganap sa kabukiran at pagdarayo sa mga bahay-bahay. Maghingi sila kung anong pagkain at may kunting pira. Tapos pag hindi nyo nabigay, wala pa nangyari sa amin, pero yun lang narinig kami sa iba na pinapatay. So kato nga in year 2017 katong panghitabo sa unsa sa Lapanday Corporation nga unsa sa mga NPA. So katong na time is organized pa sila. So time nga katong nisulod na ang kuan ni Tatay Digong nga pagkontrolar o panikusgan jud ang kuan nga mahimong peaceful ang dire sa dakbayan sa Davao. Kaya naman, bilang kilalang anti-insurgency advocate, hayagang nagpaabot ng suporta ang mga taga-Mandog, Davao City kay Senatorial Candidate Pastor Apollo C. Quiboloy. Naniniwala sila na malaki ang magiging papel ng mga susunod na senador na tulad ni Pastor Quiboloy para tuluyan ng masugpo ang makakomunistang teroristang gawain. Para sa mga taga-suporta, hindi maitatanggi na malaki ang problema ang kinakaharap ng bansa ngayon pagdating sa pamamahala sa gobyerno. Kasama na riyan ang presensya ng komunistang grupo. Kung atong tan-aon, siguro moingon ta nga sa kabukiran wala. Pero kuyaw na karon ang unsa sa unsa. Ang organizing nila is na sa ubos. Kung atong makita, imong tan-aon na siya karon. Mismo sa kongreso nato ha, nagplano na pud na sila karon nga moabot sa Senado. So, kung kita siguro nga mga yanong lungsuranon, kita mga Pilipino nga adunay dako kayong panglantaw sa atong mga anak, sa atong mga apo sa umaabot. Masugot batag ingon ana. Gusto ba ka nga mubalik ang ingon atong klaseng mga insurgensiya sa ato mga community? Siguro murag di na puti. Kaya naman, hindi umunod dapat ito ipagwalang bahala at napapanahon na para pumili ng ihahalal na politikong tunay na nagmamahal sa bayan at para ayusin ang Pilipinas. Ang mga taga-Mandog, Davao City nga ay nagpahayag na ng kanilang buong suporta sa mga tumatakbong senador sa ilalim ng PDP laban na iniendorso ni dating Pangulong Duterte. Naniniwala sila na may kakayahan si Tatay Digong na matukoy ang mga lider na may tunay na malasakit sa bayan. Kabilang na ang spiritual leader ng The Kingdom of Jesus Christ o KOJC na ngayon ay senatorial candidate na si Pastor Apollo C. Quiboloy. Vote straight not only because it is Duterte's lineup, but as far as we know, mao lang gining mga tawhana ang makahatag sa tuwa og tinuod nga kaugmaon sa mga kabataan og sa mga katawhan sa tibok Pilipinas
especially the senatorial balls nato, no? And of course, I would like to especially mention Pastor Apollo Kibuloy. Tungod kay na sila ang mga sincero nga mga tao, gani nakita nato sa mga pangitabo karon previously and karon nga katong mga tao nga gahimo og mga mas tarong sa ato ang katilingban, moay gina-persecute kay mo ang dili nila kayang buhaton sa mga tao. Ako mismo being kaning Filipino citizen, Boat Street yun na. PDP Laban Boat Street. Nagpahayag din ng suporta ang mga kabataang lider mula sa Barangay Mandug. I believe si Pastor Kibuloy, since we've witnessed his works, lalo na sa mga tauhan niya, 'di ba, sa KOJC, we know naman that he is compassionate sa mga people, and I believe entering into politics, he will bring a great impact. Of course, he is leading the people not just by his own but by the strength of God, because we believe that God is guiding also Pastor to help the people to rise, and of course our country, the Philippines. Maliban sa pagsugpo ng komunistang teroristang CPP, NPA, NDF, kabilang din sa mga plataporma ni Pastor Kibuloy ang pagsugpo sa iligal na droga, zero corruption, death penalty para sa mga korap, mga programang makakalikasan, pangkalusugan at pagsusulong ng religious freedom. Franco, katatapos lang ng naging campaign rally dito at aabot sa daang-daang mga taga-suporta ang dumalo. Samantala, patuloy namang umaasa ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na makakabalik na ito ng bansa sa lalong madaling panahon. Kaya naman, gaya ng tema ng kampanya, naniniwala sila na ito na ang tamang panahon para ayusin ang bansang Pilipinas. Live mula rito sa Mandog, Davao City para sa Diyos sa Pilipinas Kumahal. Balik sa iyo dyan sa studio. Maraming salamat, Christine, sa iyong live report.